So, paganay at kinadar pani siya, nadapan siya mga walay. Kalangan ba yan na malibutang pansaka? Red mark naman ito dahil sa sama ng mga nangyayari. Ya kakarbonan namin ka, bakwit kami bu. Ugat to ng mga masasamang elemento tulad ng mga nakawan, mga uldapan, tatayan. Kamatayan Street, isang katawagan na kinatatakutan ng sinumang mapapadaan sa lugar na ito, sa sitio Mahad, Bagua Mother, Cotabato City. Narito ang mga samut-saring krimen, patayan, holdapan at naging sentro ng kalakalan ng droga. Dating tanyag bilang Kamatayan Street o Red Mark na masasabing pugad ng krimen. Ngayon ay isa ng mapayapang komunidad o community of peace. Narito ang ilang kwento ng mga residente. Kami kaya kami tere kawagan na paganaya, kinagkarbon namin siya. Na di kami pagka peti ka sa kanggulula, kang bala-bala na. Adin kang anggulula sa mga ligi-ligi namin So, paganay at kinadar pani siya, nadapan siya mga walay. Kalangan ba yan na malibutang pansaka siya niyo na nakandarpa. Sa kami dato nabakwit kami, kung kami sa matanog, nabaloy, mapasang itimpo no, kinuma namin siya, kaya niya ba ngalan, kagabiang ka, kalulamang ka sa taon, muli ka siya, do ka baguli lo sa Mahad, adi kami lo street kamatayan maninan. Mahirap masyadong nangyari dito sa aming purok na ito. Kung dati, kaya na-red mark naman ito dahil sa sama ng mga nangyayari, patayan, maraming namatay dito. Siya ba sa lalana, madaklami na teron, isa din ni mga apo ko, minatay tinimbak samba. Yan ba lugar na dati magulo. Papalit-palit kasi yung mga tao. Ang gumagawa ng gulo, yung mga tao dito. Alam na, yung mga tao dito wala din ginagawa dati. Hanggat sa mawawalan na naman sila, mas balik normal na naman yung paungoy dito sa amin. Paganay babu, ini buntala mahad, bali saguna, ni kambirayani. Ano man, slay kambi denus paganay gusaguna, kay saguna na develop ni mga kilinod ni mga lalanamian niya, mga siminto na dati-dati na ba na rabur. Nung paganay, raburi na ba, mga kwani na ba, mga utan. Saguna mikap yan. Malaking pinagbago. Malaking pinagbago. Noong kasi sobrang gulo. Tsaka yung mga tao, ang daming estrangero na pumapasok dito, hindi mo ma-identify yung mga tao. Dati. Araw-araw may nakawan, may patayan, huldapan. Pero itong mga nakarang taon, unti-unti nang nagbabago at saka ngayon, wala na, nabago na talaga. Totally wala na, nabago na. Maganda na ngayon ng Mahad. Saguna na, paganay na, dabuntaling ka, damakayo, na saguna na, ihingiring mo pa na, mikapya ka, kileno dumba niya. Sabab ko, kaandanukan na, madaklap tabang kami. Sa pangunguna ni Ginoong Danilo Timoksin, ang chairperson ng Cotabato Greenland Initiative Incorporated o KGI, mahalaga ang papel na ginagampanan ng mga individual. Narito ang pahayag ni Ginoong Danilo Timoksin. Isa sa mga problema dito sa lugar ng Mahad ay usapin ng drugs. Simula noon, year back 2017 pababa, ay isa sa mga kalakalan ng mga ginagawa ng mga kalakihan dito at mga makapangyarihan tao sa sitio Mahad ay pagbebenta ng droga. Dahil nga sa mga nangyaring yun, ang sitio Mahad ay
Katakutan ng karamihan. Dahil dito lahat nakatira yung mga halangang bituka. Sa pagtira ko dito, since 2013, ay yun na yung aking nagisnan. In fact, dahil tayo ay peace-loving citizen at malaki yung ating natutunan sa usapin ng kapayapaan, ay hinikayat natin sila paano matigil, paano mahintuan yung problema sa Sitio Mahad. Nang magkaroon ng mga peace initiatives sa lugar ng Mahad, marami tayong ginawang mga programa para tuluyan ng maalis mga problema sa ating lugar. Karoon kami ng Covenant of Peace, kung saan lahat ng residente ng Mahad, comprised of Purok Tungki, Purok Palmera, at saka Purok Abocado, ay lumagda. Lumagda na sila ay susuporta at sila ay makipagtulungan para matigil na yung kaguluhan sa Sitio Mahad. At siyempre, yung inasahan natin yung mga mamamayan ng Mahad, dapat naniniwala sila na ang kapayapaan ay susi sa pag-unlad ng Sitio Mahad. Simula sa pagbibigay importansya sa pamilya at mga aral ng Islam hanggang sa pagsasagawa ng mga symposium, nagawa ng Mahad na magtungo sa landas ng kapayapaan. Itinataguyod din nila ang pagsisikap ng mga kabataan sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga oportunidad sa mga out-of-school youth upang maipagpatuloy ang kanilang edukasyon. Higit pa rito, binibigyan diin ni Raisa C. Cayoga, KGI Senior Program Manager, ang malaking papel ng patuloy ng mga programang pangkapayapaan. Sa loob ng Purok Tungki, ang sinasabi nila at paniniwala ng mga tao sa ibang purok at ibang parte ng Cotabato City ay kung papasok kang buhay sa lugar na yan na hindi ka taga dyan, lalabas kang isang bangkay. Ganon kinakatakutan ang lugar na ito. Meron ng mga inisyatibong nagpapaaral sa mga bata at mga kababaihan sa basic reading Quran. Marami ng mga inisyatibong nagawa katulad ng mga activities kasama ang mga otoridad. Nagkaroon ang mga orientasyon on relevant laws and community na ito tulad ng RA 9262, Anti-Bastos Law, Preventing and Countering Extremism at marami pang iba. Taong 2019 ay diniklara natin ang lugar na to na komunidad o mamamayan na ayaw sa droga, ayaw sa baril, ayaw sa karahasan. Ang Project SPG or Sustaining Peace Gains in Sitio Mahad ay isang proyekto na naglalayon mapanatiling matatag ang mga nakamit na tagumpay na sa kapayapaan sa Sitio Mahad, isang komunidad sa Cotabato City Park. Ang proyektong SPG ay gumagamit ng maraming pamamaraan upang tugunan ang iba't ibang larangan ng pagpapanatili at pagpapatatag ng kapayapaan. Prioridad ang pakikipag-ugnayan sa komunidad, pagtataguyod ng dialogo at pagpapalakas ng ugnayan sa mga residente ng Sitio Mahad, kasama na ang sektor ng edukasyon kung saan atin pong i-engage ang mga leader ng kabataan sa mga paaralan dito sa Mahad o Bagua Mother, Cotabato City. Kwento ng Mahad ay nakapagbigay inspirasyon hindi lamang sa loob ng rehiyon, kundi maging sa labas ng bansa. Nakapukaw ito ng atensyon mula sa pandaigdigang komunidad nang bumisita si Chairman Lee Man-hee, isang Korean War veteran at peace advocate. Kasama ang iba pang kinatawan ng Heavenly Culture, World Peace Restoration of Light o HWPL mula sa South Korea. Nakilala ko sila Kuya Dan and Ate Raisa 2017. And then yun yung first time ko na nakapunta dito sa Mahad. So I remember yung first time ko makita yung bahay nila Kuya Dan, yung gate nila, may nakalagay na this is a drug-free
community. And bilang partner as HWPL, we are working for peace. So somehow, it's also part of our responsibility para magkaroon ng isang model community. Paano nag-transform yung isang magulong community na dangerous o mapanganib papunta dun sa peaceful, tapos develop and then progressive na community. Nagkaroon rin tayo ng chance na ma-invite yung international media from Korea, tapos nag-document din sila dito ng story, and then dun mas lalong tumindi yung pagnanais na talagang makita yung transformation ng community. Ngayon, meron na tayong peace monument na nandyan sa gitna ng community. Meron na rin tayong naitayong masjid, kasama yung kaibigan ni Kuya Dan, yung World Assembly of Muslim Youth o yung WAMI. Nakapagtayo sila ng masjid. And then, ayan na, nandito na nakatayo yung office ng KGI. Tapos last year, officially, in-adopt ng KGI yung HWPL. And then mula sa pagiging magulo, yung may image ng magulo tsaka mapanganib na community, ngayon dinarayo na yung lugar na to. Hindi lang ng mga locals dito sa Cotabato, pero even from the international. Pinakamaganda dito, maging model yung community na to para i-mirror natin sa iba. Kasi ang pinakamalaking tanong, once ma-achieve yung from conflict to peace, is paano nyo yung ginawa? Isa si Andy Muhammad, dating kumbatan ng Moro National Liberation Front, sa mga nagbigay ng kanyang lumang armas na tinunaw at ginamit sa Peace Monument. Narito ang kanyang pahayag. Nakita ko rin sa kanila na ang taong gumagamit ng baril o ano dyan ay hindi maganda. So ang ginawa ko ay ako ang unang nagpakita sa kanila na mayroon akong isang tinatago-tago na firearms. So ginawa ko, sinulender ko sa KGI para i-prove nila doon sa yun sa ginawa nilang monumento, na para makita ng lahat na yun ay sirain, hindi sinira na kung hindi pinutol-putol talaga, sinira talaga para ipakita sa karamihan. Unang-una, yun ang requirements nung kami nagpatayo ng monumento na para suportahan yung kapayapaan. Hindi ako nag-alangan dahil sa karamihan. Dahil sa karamihan ng mga tao, ginawa ko yun para ipakita sa kanila na yun ang nakakabuti para sa lahat, hindi para sa isa lang. Sana ipagpatuloy pa ni Sir Dan Mocsin yung pagtulong niya dito sa mga tao dito, sabot ng kanyang makakaya. Okay naman, yung lugar na to, peaceful na to. Tulong lang kailan dito. Last message ko, sana ituloy-tuloy po ni Busing. So kaptabangin sar kami siya mga malubay. Gusto lang ng mga project na so gyaba kap symposium mamaya sa umampo sanar kanin manina na gasto. Kaninina na pamikiran kami kap support book. Sana tuloy-tuloy po nito balangon ng mga mapya mga galbakan na ituloy niya po. Siya ba sa imbiba? Alhamdulillah, yaku makandilas na alhamdulillah kasi nakakuha na sini mga wata namin niya. Mana si Serdan do si Mamray, nakauli sila siya, kada sila ninan makauli pa na tidwig kapasangan kami man siya. Nasagunan alhamdulillah na naluagang kami. Sa taman na kinandalapan yan siya. Yak matero sa KGI na nakakapyasar kami na nyabi niya ko nami Chiki Busing na niya ba niya kambal kami sa kuha na masjid namba inya ko nami kanya niya suporta kami niyan mabu kanya Taman sa niya ba
kinagkapyan na darpa niya namin, sukusukura po sa kadnan, nakalintad sa darpa namin. Tamang kung kada-kadakla ng mga tao. Siya ba sa darpa niya? Ang masabi ko lang sa taong nakikinig o doon sa mga taong nakakapanood na mga kabataan ng mga tao dito sa Purok Tungki, higit sa lahat, yung mga taga-Mahad, lahat na, mga taga-barangay ng Mother Bagwa, ay ang gusto kong mangyari, kung kaya nyo tularan yung ginawa ko, gawin nyo. Ngayon, kung hindi nyo naman kaya tularan yung ginawa ko, ay sana huwag mangyari nagagawa kayo ng karahasan dahil hindi ayon sa batas kung gagawa kayo ng ang gawin nyo para makatulong din tayo sa karamihan sa mga tao, kapwa natin o kabarangay natin, ay makipagtulungan na lang sa gobyerno natin. Meron akong mga pangarap dito sa aming lugar. Kilala ang Sitio Mahad bilang isang model of peace o yung tinatawag nilang community of peace. Sapagkat lahat ng ating mga programa dito for peace building work, dito mo na makikita. Hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Marami tayong ginawa na nakikita ng mga karamihan na ito ay magandang senyales para yung isang lugar ay magiging peaceful community. Nangarap din na sana yung mga leader ng aming lugar, especially sa barangay, sa mga community leaders, sitio leaders, ay magkaisa para tulungan kami na mapanatili yung kapayapaan sa Sitio Mahad. Tinakalas na aking pinapangarap ay sana ay ang mga karamihan sa mga mamamayan ng Cotabato City ay tigilan na ang paghawak ng baril. Dahil ang baril ay walang magandang maidudulot sa atin kundi karahasan. Ang baril, kung ikaw ay nakipag-away sa kaunting bagay lang, baril na ang solusyon mo. At the end, dahil sa yun yung solusyon na ginamit mo, ito yung nagiging dahilan para magkaroon ng kaguluhan sa isang lugar. So alam natin ang lugar ng Cotabato City ay hindi masyadong peaceful dahil nga sa marami ng mga loose firearms. So maasa ako na sa programang ito, sa documentation na ginagawa namin, sana ay matigil na ang interes sa pagdadala ng baril. Thank you at maraming salamat. Patuloy na gumagawa ng kasaysayan ang Mahad tungo sa kapayapaan at pag-unlad. Hindi lang para sa kanilang sariling pamayanan, kundi para din sa buong syudad ng Cotabato City at sa buong BARM. Nagaano man kalalim ang sugat ng madilim na kahapon, ang kapayapaan ay laging nasa kamay ng mga taong naniniwala sa pagbabago at pagkakaisa.